Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa News Up to Date. Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung inilabas ng Securities and Exchange Commission or SEC na cease and desist order laban po sa Royal O Consultancy Services OPC, Royal O International Import and Export OPC, Oro Magnet International E-Games OPC, Plasmatech Medical Supplies Trading, Royal O Dry Goods Trading, Princess Joanna Jo Alpahid Foundation, Princess Joanna Jo Alpahid Campos, Gretchen Aguas, Kelna M. Jimenez, Christopher Tofi Di Magila, Christopher Ace Tundag, and Hanilyn Grace Israel. Ito po ay SEC CDO case number 07-21-072. Ayan, basahin natin yan. Pinail ito ng Enforcement and Investor Protection Department with the Office of General Counsel ng Securities and Exchange Commission. Ano ba yung final nila? Yan nga, nag-file sila na dapat ma-issue na cease and desist order yung mga nabanggit ko. Yan, yung mga kumpanya, yung may-ari at CEO na si Princess Joanna Jo Alpahid Campos, yung presidente na si Gretchen Aguas, representatives, salesmen, solicitors, agents, uplines, enablers, influencers na sina Skelna M. Jimenez, Christopher Tofi Di Magila, Christopher Ace Tundag at si Hanilyn Grace Israel. So yan. So, ayan na, issuehan na nga ng cease and desist order. Kasi nga, nanghihingi sila ng investment sa publiko na wala naman sila secondary license. Matatandaan po natin na yung kanilang IPIL, Savings and Credit Cooperative, ay na-issue naman na cease and desist order ng Cooperative Development Authority. So, isa-isahin natin. Ano ba yung mga nabanggit? Ayan. Royal O Consultancy Services OPC or Royal O Consultancy. Ano yan? One-person corporation na nakaregister sa SEC at may company registration number na 2021-01-000-5460-01. At ang opisina daw nito ay nasa Unit 3302A Tectite Building, Philippine Stock Exchange Center, San Antonio, Pasig City. Yan nga, nakasulat sa kanya Articles of Incorporation, hindi siya pwedeng mag-manage ng funds at hindi rin siya pwedeng manghingi ng investment. Ayan naman, puro kalokohan na. Ayan, Royal O International Import and Export OPC or Royal O International. Ito naman ay OPC na may company registration number 2021 01-000-5106-10. Ito naman ay may opisina. Ang opisina nito ay parehas lang no sa Royal Consultancy. Ganun din, hindi rin to pwede manghingi na investment. So, parehas nga yung Royal O Consultancy at Royal O International ay mayroong authorized capital stock na 1 million pesos at divided sa 10,000 shares na may par value na 100 pesos per share at yung ACS o yung authorized capital stock ng korporasyon na yan, parehas na yan ay fully subscribe at bayad. So ito po yung mga officers ng Royal O Consultancy and Royal O International. Siyempre, si Princess Joanna Jo Alpahid Campos, Director, President, Stockholder, Filipino. Siya po ay nakatira sa 15 Diamond Street, Concepcion 1, Marikina City. Si Jessie Ladao, nominee Pilipino, Block 2, Lot 10, Pook, Bagong Pag-asa, Quezon City. At si Gretchen Aguas, alternate nominee, Filipino, 36B, Tuason, Project 4, Bagong Bayan, Quezon City. So, Oro Magnet International E-Games OPC naman or Oro Magnet ay isang OPC din or one-person corporation na naka-register sa SEC under Company Registration Number 2020
100002972-12 at ang kanyang address, itong korporasyon na ito ay 39 Pinagkaisan, Cubao, Chicago Street, Quezon City. Nagkaisang nayon, Quezon City. Okay? Bawal din to mag-solicit na investment. Ang Oro Magnet naman ay merong authorized capital stock na 15 million pesos na divided into 5 shares at ang par value ng kada isang share ay 5 million pesos per share. Baka 3 million ito. Kasi kung 5 shares, 3 million. So, ang bayad lang na authorized capital stock dito ay 3 million pesos. At ang city address ay Quezon City nga. Base sa Articles of Incorporation. Dito naman, iba naman ang address ni na Princess Joanna Jo Alpahid at campus at ni Gretchen Aguas. Dito, si Princess Joanna Jo Alpahid Campos ay siya pa ring director, president at stockholder, Filipino. At ang address naman niya dito ay 98th floor, RD3 Road 3, Corner Road 1, Project 6, Quezon City. Kanina, Marikina. Ngayon, Quezon City. Si Joyce P. Untalan, nominee, Filipino, 9138 15th Street, Santo Niño, Parañaque City. At si Gretchen Aguas, alternate nominee, Filipino. Dito naman, nasa Laguna naman ngayon siya. 28 Mabini Street, Santo Niño, Poblacion, Lumban, Laguna. Yung Plasmatech Medical Supplies Trading or Plasmatech ay DTI registered naman at ito ay may certificate number na 1 or BNN 1864944 at nakapangalan kay Campus pa rin. Yung Royal O Dry Goods Trading or Royal Dry Goods ay nakaregister sa DTI na may BNN number na 2391576 at 2316918 at nag-ooperate within the city of Bacolod. Yung Princess Joanna Jo Alpahid Campus Foundation or Campus Foundation is an unregistered foundation based in Geneva, Switzerland daw. At it-established daw noong 2017. Si Eskel na M. Jimenez or Respondent Jimenez ay isa sa member, influencer at agent na Royal O. Si Christopher Toffy de Maguila, Respondent de Maguila is one of the leaders. At siya din ay nag-offer at nag-explain ng mga scheme na Royal O through Zoom. Si Christopher Ace Tundag or Respondent Tundag ay isa sa mga ahente na Royal O at nag-host ng Zoom activity. Si Hanilyn Grace Israel, Respondent Israel, ay administrator naman ng group chat ng Team Malakash. Ayan, Malakash mang scam kasla. So, ayan. Daming natanggap na EIPD na nag-i-inquire nga kung legal ba itong investment scheme ng Royal O. So, ito nga, ayon sa investigation, marami sila nakita sa Facebook tsaka YouTube. So, ano ba yung mga nakita nila? Nagsimula pa nga yung, di ba, advisory nila 6 months ago, nag-umpisa sa Royal O Financial Consultancy Services, kung saan ito ay nakaregistered sa DTI. Ano yung nakita ng SEC, ng EIPD? 5,000 to 499,000 pesos entry, 3-day cooling period, 90 days, 3 months contract with memorandum of agreement, MOA. 5,000 magiging 10,050 in 67 days, 150 pesos daily, 3% daily return, 201% ROI in 67 days, at weekly payout na 15%. Friday request, Tuesday release. Meron ding 500,000 to 10 million pesos entry, 7-day cooling period, 6 months contract, 60% per month, 360% in 6 months contract with PDC and MOA. So, ayan na nga. Yung mga member investor ay sinabihan na pwede pa daw sila kumita na mas malaki kung magre-recruit daw sila o magre-refer ng mga tao para mag-invest sa Royal O Consultancy. Under nga sa Royal O's
referral scheme, ito ay tinatawag na Power of 5 kung saan yung member ay makaka-earn pa ng additional 6% for direct referrals and downlines. At ito pa, 6% sa direct referral or DRB, direct referral bonus, 3% level 2 bonus, 2% level 3 bonus, 1% level 4 bonus, 1% level 5 bonus, at 0.5% level 6 hanggang level 10 bonus. So, ayan. So, yun nga, kung yung member daw ay makakakuha ng 5 direct referrals at itong 5 direct referrals ay makaka-recruit pa ng 5 pang miyembro, ang kikitain daw base doon ay ito, kung level 1 at ang amount ayan, 6%, so 300 pesos. Number of entry 5, so 1,500. So yan base sa kanilang kwentahan. So pwede daw kumita yung member ng as high as 305 million, which is syempre napakalaking kalokohan dahil ang kikita lang ay yung Royal O dahil tatakbo. So ito, meron mga bank account itong Royal O. So isa-isa natin. Una sa Royal O Consultancy Services o PC, ito ay nasa Bacolod. Metrobank ang kanilang bangko at ang account number ay 00270025244143. Ang Plasman Tech Medical Supplies Trading ay merong bank account sa Union Bank na 00-310-0000121-5. Security Bank 00000-3516-2666. PNB 3106-7000-5488. Siyempre si Princess Joanna A. Campos or Alpahid Campos. Union Bank 00-276-000828-4 at sa Veterans Bank na 0001-5995-4110-0. Royal O Consultancy Services o PC Security Bank 00000-3818-7972. Royal O International Import and Export OPC Security Bank 00000-3516-2655 at sa PNB 3106-7000-5499. Kay Christopher Tundag naman, meron siyang abang account sa BPI 217-652-9473. Ang Royal O Dry Goods Trading naman ay may China Bank account na 1672-0000-2352. At syempre, yung IPL Savings and Credit Cooperative na ginamit nila para nga makatakas daw sa SEC, pero na-issue naman sila na cease and desist order na CDA. So, wala na, na-dissolve na tong IPL Savings and Credit Cooperative. Ito ay may bank account sa UCPB at ang bank account number ay 2031-9000-7269. Yan nga, ang EIPD ay allegedly ang allegations nila laban sa Royal O Consultancy Services ay ito ay nag-i-entice sa publiko na mag-invest sa pamagitan yung kanilang investment program na co-ownership of funds to cater various businesses involved with among others in operation of macro and micro businesses, tracking, importation, exportation of goods, etc. Ito na naman, itong co-ownership, co-partnership, at napansin ko construction at logistics ang ginagamit nila ngayon. So, yan, nakita nyo yung Royal O, scam talaga yan eh. Mabuti nga, ito anuhan na ng cease and desist order. So, nakita nga nila na talagang ito nagsusulisit ng investment sa publiko. So ito patuloy pa rin ang pag-iimbestiga at ito nga ayon sa nakuha na EIPD na itong Royal O Financial Consultancy Services ay ni-utilize ang ore magnet na ito daw merong license galing sa PAGCOR at kung saan pinapakita nga na Royal O Financial na
yung isa sa mga listed na kumpanya nila ay Oro Magnet. Yan, at ang trading platform ay ginagamit ng Royal O Financial. So, yan. So, January 25, 2021, nag-ocular inspection ang EIPD do sa principal office ng Royal Oak Consultancy sa Unit 3303B, Tectacli Tower, Ortigas. At nakita nga nila na yung unit na yun ay hindi inokupuhan ng Royal Oak Consultancy, kundi ng ibang business entities na ang pangalan ay Construction and Development Corporation, Engineering Technical Services Inc., Vasculosal Development International Corporation, at VNC Master Builders Corporation. At ang EIPD rin ay nakita na yung Oro Magnet ay wala opisina sa 39 Pinagkaisahan, Cubao, Chicago Street, Quezon City, at contrary nga do sa nakasulat sa Articles of Incorporation. Noong January 26, 2021 ay nagpadala ng formal letter ang EIPD para kumpirmahin nga sa PAGCOR yung yung lisensya ng Oro Magnet sa Isabong. At yun yang no April 12, 2021, ang PAGCOR ay ininforma ng EIPD ng Oro Magnet at ang si Joanna Alpahid Campos ay walang lisensya o akreditasyon o kahit na pending application para mag-engage sa online betting activities such as sabong and casino operations. Noong January 36, 2021, mga members ng EIPD ay yung mga nag-iimbestiga, nag-join daw sila sa Royal Oak Consultancy Zoom business presentation na facilitated ng Team Malakas. So, nakita na ito nga, noong January 28, 2021, yung EIPD ay nag-inquire naman sa Administrative Office ng Philippine Stock Exchange Center Condominium Corporation kung yung si Campos, si Respondent Campos, ay yung Royal O Financial Consultancy Services ay tenant niya doon. At noong February 4, 2021, ang PRHC Property Managers Inc. or PPMI ay ininforma ng EIPD na ang Royal Consultancy at si Respondent Campos ay tenant sa Unit W8-810 sa loob ng isang taon from February 16, 2021 hanggang February 15, 2022 as endorsed by the unit owner. Ayon nga sa investigasyon ng Cebu Extension Office or SEC CEO, ay nakumpirma nila yung unauthorized investment scheme ng Oro Magnet sa pamamagitan ng YouTube. So yan nga, nag-issue ang SEC ng advisory laban sa Royal O noong February 5, 2021. So, ayan. At ito ay ipinost sa Facebook page ng SEC noong February 10, 2021. Ang EIPD ay nagpadala uli ng letter sa PPMI para i-request yung information or confirmation kung yung dalawang entity na registered sa commission sa SEC, yung Royal O Consultancy at Royal O International, ay tenant sa Unit 3320-8 ng Tectite Building, PSE Building as reflected in its Articles of Incorporation. Sabi ng PPMI, sa pamamagitan ng property manager nito, naglabas ito ng certification na nagsasabi na yung Unit 3320-A ng West Tower ng PSE Center Condo Corp ay vacant. So, napakasinungaling talaga ng Royal O at ni Princess Joanna Jo Alpahid Campos. So, nakita nyo. Noong February 2021 naman, yung mga member ng EIPD ay nag-login gamit yung madami account para makasali sila dito sa exclusive group chat ng Team Malakas ng Royal O. Yan nga. Kung saan yan.
nakumpirma na na gumagawa ng unauthorized investment taking activity sa Royal O. At yun nga, at nag-provide sila ng mga bank accounts ng mga members sa mga members at investors ng mga bank accounts under Royal Consultancy, Plasmatech, at yung pati na rin kay Respondent Campus kung saan sila pwede mag-deposit na investment. So, huling-huli sila. O, nagpro-provide sila ng bank accounts. O, pwedeng maghulog dito. Naku po, huling-huli na naman kayo. February 22, 2021. UAPD naman ay nag-inquire naman sa Bureau of Customs or BOC kung may registration or certificate itong in-issue in favor sa Royal International. At noong March 30, 2021, sinertipikahan nga ng BOC na wala na hindi accredited as importer o customs broker ang Royal o International o kahit si Respondent Campus. At noong February 23, 2021 ay naglabas na naman ng panibago advisory ang SEC laban naman sa Royal o kasi nga patuloy pa rin ang unauthorized investment taking ng ni Respondent Campus. So, do sa Royal O Financial Consultancy Services at Royal Oro, yung Royal Oro Magnet nila. So, ngayon, dahil dyan, si Campos, si Aguas, at si Misla daw ay subsequently included na on commission's monitoring list o ibig sabihin, nakabantay na sa kanila ang SEC. Noong March 1, 2021, nagpadala ng letter ang EIPD sa Cooperative Development Authority informing of Respondent Campos plan to divert into and carry out her unauthorized investment taking activities through cooperative. O huling-huli. March 2, 2021, ang EIPD ay nakatanggap ng license to operate verification from the Food and Drug Administration kung saan sinasabi ng FDA na yung Plasmatech ay hindi registered medical device establishment with its Center for Device Regulation, Radiation Health and Research. March 10, 2021. Yung SEC ay naglabas uli ng investor alert do sa Facebook page nila laban niya sa Royal O. Noong March 11, 2021, nakatanggap ang EIPD ng letter galing sa National Food Authority or NFA na yung mandato ng NFA sa rice importation at regulatory functions ay already abolished na raw. Kasama doon yung mga NFA's registration, licensing, accreditation of private grains businessmen. At sabi nga nila yung dahil nga dito yung sa effectivity ng RA 11203, yung Royal O at si Respondent Campos ay hindi lisensyado at hindi accredited para mag-engage sa rice trading or trading of rice. So, ito nga, following the two advisories, kasi naglabas nga ng dalawang advisories sa SEC, ay nakita nila na yung Royal O inattempt na gumawa nga ng bagong cooperative entity na Royal Troya Consumers Cooperative, pero ang problema natigil ito kasi naglabas naman ang CDA ng notice to the public kung saan sinasabi nila na itong Royal Tribe Consumers Cooperative ay hindi po registered sa CDA. March 23, 2021. Yung mga members ng Team Malakas Group ay inipormahan na pwede silang mag-deposit ng kanilang membership fees through Campus Foundation through the bank account of Responded to DAG. March 24, 2021, UAPD ay nadiskubre na sa pamamagitan ng Team Malakas Group Chat na ang Royal O is also accepting pay-ins under the name of Royal Dry Goods. March 31, 2021, yung EIPD na nag-iimbestiga sa Team Malakas Group Chat na yung si Campos daw, si Joe Alpahid Campos
ay patuloy pa rin sa kanya investment taking activity sa pamamagitan ng iPhil Savings and Credit Cooperative. Kaya April 12, 2021, nagpadala ng letter ang AIPD sa CDA para ipaalam ang mga illegal activities ng iPhil Savings and Credit Cooperative. April 27, 2021, ito, nagpadala naman sila ng letter sa DTI para nga kumpirmahin kung yung Royal O ay nag-apply ng cancellation or revocation ng registration, at noong April 29, 2021 ay nagpadala ang DTI sa pamamagitan ng electronic mail at in-inform na ang EIPD na yung Royal O ay nag-apply for voluntary cancellation on February 15, 2021 at naprobahan din nung araw ding iyon. So yan, nakita natin talagang nakasubaybay ang SEC, ang EIPD, at nakita nga nila talaga wala itong mga malisensya, kulang talaga sa puro kasinungalingan lang. At ito, talo na tayo nung ilabas ng CDA Region 7 ang CDO laban sa iPhil Savings and Credit Cooperative noong June 9, 2021. June 9, 2021. So, ito nga, dahil nga dito, bumalik na naman sila sa Royal O nila. Nag-transition uli sila, balik uli sa Royal O. So, sa tigas nga na ulo, napagdesisyonan na ng SEC and Bank na talagang maglabas na ng cease and desist order laban sa Royal O. Kasi nga nakita naman na talagang lumabag sila at talagang nagtumatanggap sila ng pera for investment. So, ito, i-apply natin yung Howey test para dito sa Royal O. Una, merong investment money kung saan yung investor ay nagko-commit ng pera do sa negosyo na yon. At dito nga, di ba, yung Royal O, ang deposit na tinatanggap nila is as low as 5,000 pesos hanggang 500,000 pesos, at o kaya 500,000 hanggang 10 million pesos. Pangalawa, may common enterprise na is deemed created when two or more investors pool their resources, which is check na naman dito ang Royal O. Third, profit is either through capital appreciation resulting from the development of the initial investment or participation in earnings resulting from the use of investors fund. So, yan na nga, may profit na. Yan, investors expected to earn their guaranteed profits primarily from the efforts of others. Check na naman dyan ang Royal O. So, talagang makikita natin talaga scam. So, ito na. Dahil matigas nga ang ulo, dalawang SEC advisory na issuean pa ng cease and desist order ng CDA. At nakita nga na talagang wala sila lisensya, kulang-kulang mga dokumento. Napatunayan naman dahil nga talagang binantayan na sila ng SEC, ng EIPD. At nakita nga nila na yung Royal O, yung investment scheme na Royal O ay hindi sustainable. Dahil darating ang panahon na wala na ito magiging bago investor at yun nga ay babagsak na. Kaya nag-issue na cease and desist order ang SEC laban sa Royal O. So ito, tignan natin ang desisyon. Basahin na natin ang naging desisyon. Wherefore, premises considered, Royal O Consultancy Services OPC, Royal O International Import and Export OPC, Oromagnet International E-Games OPC, Plasma Tech Medical Supplies Trading, Princess Joanna Jo Alpahid Campos,
Joanna Jo Alpahid Foundation, their owner and CEO, Princess Joanna Jo Alpahid Campos, President Gretchen Aguas, representatives, salesmen, solicitors, agents, uplines, enablers, and influencers such as Skelna M. Jimenez, Christopher Tofi de Magila, Christopher Ace Dundag, and Hanilin Grace Israel, and any and all persons claiming and acting for and in their behalf are hereby directed to immediately cease and desist from further engaging in promoting and facilitating selling and or offering of for sale securities in the form of investment contracts and or other activities transactions until the requisite registration statements are duly filed with and approved by the commission and the corresponding license and or permit to offer or sell securities are issued. Royal O Consultancy Services, OPC, Royal O International Import and Export, OPC, Oro Magnet International E-Games, OPC, Plasmatech Medical Supplies Trading, Princess Joanna Jo Alpahid Foundation, their owner and CEO, Princess Joanna Jo Alpahid Campos, President Gretchen Aguas, representative salesmen, solicitors, agents, uplines, enablers, and influencers such as Skelna M. Jimenez, Christopher Topim de Magila, Christopher Istundag, and Hanilin Grace Israel, and any and all persons claiming and acting for and in their behalf are likewise directed to cease their internet presence relating to the transactions and investment scheme covered by this cease and desist order. The Commission will institute the appropriate administrative and criminal action against any persons or entities found to act as solicitors, information providers, salesmen, agents, brokers, dealers, or the like for and in their behalf. Finally, the Commission hereby prohibits Royal O Consultancy Services, OPC, Royal O International Import and Export, OPC, Oro Magnet International E-Games, OPC, Plasmatech Medical Supplies Trading, Princess Joanna Jo Alpahid Foundation, its partners, operators, directors, officers, salesmen, agents, representatives, promoters, and all persons, conduit entities, and subsidiaries claiming and acting for and on its behalf from transacting any business involving the funds covered by this CDO in its depository banks, and from transferring, disposing, or conveying in any manner all assets, properties, real or personal, including but not limited to bank deposit of which the named persons herein may have any interest, claim, or participation whatsoever, directly or indirectly, under its or their custody to ensure the preservation of the assets for the benefit of the investors. So, itong kopya nga ng cease and desist order ay ipopost do sa opisina ng Royal O at yung mga affiliates pa nito. Ipopost sa SEC website, ipapublish din ito sa newspaper in general circulation at kakapipernish ito sa Company Registration Monitoring Department, Corporate Governance and Financial Department, at Information and Communications Technology Department ng SEC, at pati na rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa DTI, sa National Privacy Commission, at sa DICT. Ayan, in accordance with the provisions of Section 64.3 of the SRC and Sections 4-3 of the 2016 Rules of Procedure of the Commission, the parties are subject of the CDO may file a verified motion to lift the CDO within 5 days from receipt thereof. The motion to lift the CDO must be filed to the Commission en banc through the Office of General Counsel. Fail not under penalty of law. So ordered. Pasay City, Philippines, August 12, 2021. Pinirmahan na nina una, Chairperson Emilio B. Aquino, nina Commissioner Piero Luis B. Amatong, Javi Paul D. Francisco, Kelvin Lester Cayley, at Carlo S. Bello. So, ayan. Sa wakas, na-issue na rin ng SEC ng cease and desist order itong
makumpanya ni Princess Joanna Jo Alpahid Campos itong Royal O itong Royal O Consultancy Services OPC. Sa wakas, ito ang pinakahihintay natin. Talagang nakumpirma natin, scam po talaga itong kumpanya na ito, at si Princess Joanna Jo Alpahid Campos isa po talaga scammer. So, nagtatago na raw siya ngayon. Ito base sa mga nag-investor. So, ito, nakita nyo po, illegal po yan. So, yung mga nabanggit na pangalan, pag yan meron naman bago investment na ino-offer sa inyo, wag po. Na-issue na po yan ng cease and desist order, at nakita na po natin na talagang mga scammer itong mga ito. At wala naman sila naging penal na action. August 12 pa inilabas itong cease and desist order, at ngayon ay August 21 na. So, 5 working days lang naman yan. Dapat nung August 20, at least dapat nakapag-file sila, pero wala. So, valid na ito talagang final and executory na. So, mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga scam. At mga kababayan, wag po maging matigas ang ulo natin. Naitapi ko na po ito noong February, at marami po ang ayaw pang maniwala. At ito na nga, binagsakan na nga kayo ng cease and desist order. Una ng CDA noong June, at ngayong August ng SEC ay nabagsakan uli kayo ng cease and desist order. So muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin channel. God bless po.